Okay, naglabas po ng survey itong DCRH sa 4 na region. Ito po ay sinagawa noong March 8 hanggang 10 para sa senatorial candidate. Sa BRMM o sa BARM, ang nanguna ay si Senador Bongo. Nakakuha po siya ng 88.2%. Sinunda naman ni Senador Bato de la Rosa na nakakuha ng 82.3%. Pangatlo si Attorney Jimmy Bundok na nakakuha ng 53%. Pang-apat si Erwin Tulfo na nakakuha ng 47.3%. Panglima si Sahidullah Indanan na nakakuha ng 45.5%. Pang-apat si Bam Aquino nakakuha ng 40.1%. Ben Tulfo 39.9%. Raul Lambino 38.9%. Pang-siyam Mustafa Subair 83.3%. Pang-sampu Rodante Marcolita nakakuha ng 37.4%. Number 11 Philip Salvador 35.8%. Number 12 Lidasan Amira Ali 33.5%. At sa number 13 si Attorney Vic Rodriguez nakakuha ng 33.2%. So yan po. Sa BRMM, dinomina ng pambato ng PDP. Bali anim na pambato ng PDP ang nakapasok sa top 12 sa BRMM. So, ang nangunguna ngayon ay si Senador Bongo na. Pang-apat na lang si Erwin Tulfo. So, lumalakas, no? Palakas ang palakas itong mga kandidato ng PDP. Okay? Na-overtake na si Erwin Tulfo. Yan po para sa BRMM. Sa Region 10, ang nanguna ay si Senador Bongo, nakakuha ng 81%. Number 2, De La Rosa, 79.5%. Number 3, Philip Salvador, 46.4%. Number 4, Rodante Marcolita, 43.9%. Number 5, Manny Pacquiao, 41.6%. Number 6, Jimmy Bundok, 40.1%. Erwin Tulfo, 37.8%. Number 8, Willie Rebillame, 37.6%. Number 9, Raul Lambino, 37.2%. Number 10, Lito Lapid, 38.7%. Number 11, Camille Villar, 35.6%. Number 12, Ben Tulfo, 29.7%. So yan po sa Region 10, dinomina pa rin ng pambato ng PDP laban. Okay? Ang nanguna ay si Senador Bato, ay si Senador Bongo.
Pangalawa ay si Senador Bato. So, number 7 na lang si Erwin Tulfo para sa Region 10. Okay? So, ganun din. Muli, 6 na kandidato ng PDP ang pasok sa top 12 para sa Region 10. Yan na po nangunguna ulit ang PDP sa Region 10. NCR, ito po sa NCR Number 1, Erwin Tulfo, 65.9%. Number 2, Soto, 63.4%. Number 3, Binay, 59.4%. Number 4, Lacson, 57.8%. Number 5, Bongo, 57.1%. Number 6, Cayetano, 56.2%. Number 7, Ben Tulfo, 52.6%. Number 8, Camille Villar, 48.2%. Number 9, Lito Lapid, 45%. Number 10, Abalos, 44.7%. Number 11, Bong Revilla, 43.9%. At number 12, Bam Aquino, 41.1%. So sa NCR, dinumina ng alyansa ang NCR. Ang nakapasok sa pambato ng PDP ay si Senador Bongo lang na pang number 5. Yan po, NCR po yan NCR. Sa NCR po, malakas ang alyansa. Okay? Malakas po siya sa NCR. Ito po, Caraga. Caraga po ito, Caraga. Muli, sa Caraga ay number 1, Senador Bongo, 79.6%. Sinunda ni Senador Bongo na may 72.6%. Pangatlo, Attorney Jimmy Bundok, 49.6%. Pang-apat, Philip Salvador, 45.9%. Pang-lima, Marcolita, 43.1%. Pang-anim, Revillame, 39.9%. Pang-pito, Erwin Tulfo, 37.8%. Pang-walo, Bong Revilla, 35.1%. Number 9, Manny Pacquiao, 34.7%. Number 10, Attorney Vic Rodriguez, 31.3%. Number 11, Pastor Kibuloy, 31.1%. Soto, 31.1%. So, tay si Kibuloy at si Soto sa pang 1 saka pang number 11 saka 12. Sumuli, dinumina ng PDP ang Caraga. Okay? At ganoon din, sinundan din siya ng Senador Bato. So, ibig sabihin po dito po sa survey ng DCRH ay dinodumina ng PDP ang mga probinsya na sinagawan ng survey nitong DCRH. Okay? Sa Caraga po ang nakapasok na pambato ng PDP Seven na PDP senatorial candidate ang nakapasok para sa
Caraga. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, nakasama po siya sa pang number 11. Ang hindi lang medyo, ang wala lang dito ay sa pambato ng PDP, ang wala lang, hindi nakakasama ay si Atty. Hinlo at si Dr. Richard Mata. So wala sila. Okay? So naniniwala tayo na tataas pa ang numero nito mga pambato ng PDP laban, lalot ang emosyon ng tao ngayon ay galit sa ginawa ng gobyerno Marcos kay PRRD. So ini-expect natin na ang simpati ng tao pupunta sa pambato ng PDP. So yan po kitang-kita po natin sa survey ngayon na itong alyansa, malakas po sila sa NCR. Okay? So in-expect natin dyan, baka pati yung Norte makuha rin ng alyansa. Pero ang Cebu, Mindanao, Visayas, malamang yan. Boboto yan pabor sa PDP. Yan po. Ito po mga bayan ito pong pag-deny ng korte ng Timor-Leste sa extradition request ng Pilipinas para kay dating Congressman Tibes. Alam po ninyo ako tingin ko dito, kahihiyan ito para sa ating gobyerno. Ang pagdinai ng korte ng Timor-Leste para i-extradite si Tibes sa bansa, ito po ay sampal o kahihiyan sa ating gobyerno. Bakit? Sabi ni Atty. Topacio, okay? Ito po ang sinabi ni Atty. Topacio kung ano ang dahilan kung bakit dininay ng Timor-Leste para ma-extradite si Congressman Tibes sa Pilipinas. Ito po ang mga sinabi ni Atty. Tibes, ni Atty. Topacio. Si Atty. Topacio, ang lead counsel ni Congressman Tibes. Ito po ang paliwanag ni Atty. Ferdinand Topacio sa panayam sa kanya ng media. Tumestigo si Wilhelm at sinabi yon na ang kasalukuyang gobyerno ay gumagawa ng labag sa karapatang pantao at maging yung mga panggigipit o persecution sa mga kalaban sa politika. As in, sinabi niya po yun doon sa Court of Appeals hearing? Well, not in so many words, but sinabi niya po na ang current state ng justice system dito ay malaki po yung posibilidad based on the recent events. At nakikita naman po natin yan yung sa paggawa po ng extraordinary rendition laban kay Pangulong Duterte. At palagay ko po yung mga pattern, yung pagre-raid ng hindi makatuwiran sa mga mejores ng mga Teves, yung mga ginagawa pa pong iba dito po sa ating Quadcom. Ako po din po ay pumunta rin po ron at nagtestigo po ako ng 2 beses ayon sa aking personal knowledge bilang humarap sa Quadcom, humarap sa mga Senate hearings at personal ko pong nasaksihan yung mga ginawa pong panggigipit sa mga Teves at sa mga ibang kliyente ko po na talaga pong may atmosphere of oppression and political persecution dito po sa Pilipinas. So ano po, sa ngayon po, gaano na ito kapinal na desisyon? Meron pa ho ba ditong remedyo? Meron pa ho ba ditong maihihirit pa ang pamahalaang Pilipinas dito po sa pagbabasura ng petition for extradition laban sa inyong kliyente? Ang sabi po ng aking mga counterpart na mga legal counsels po sa Timor-Leste na pawang mga dalubhasa pong mga human rights lawyers, hindi lamang po sa Timor-Leste kundi recognized din po sa
ibang bansa, including sa Hague po, yung isa naming abogado po roon, na mahirap na pong ma-overturn ito because this is based on human and political rights. Ito ay paglabag ng konstitusyon ng Timor-Leste. Okay. Yan po ang sinabi ni Antonio Topacio na dahilan daw kung bakit na-deny o dininay ng Timor-Leste ang pag-deport o ang request ng Pilipinas na i-deport si Congressman Tibes. Okay? Alam po ninyo mga kababayan na kung ganun po ang dahilan ng Timor-Leste, ay sa tingin ko, mabuti pa itong Timor-Leste dahil pinoprotektahan nila ang karapatan ng tao kahit hindi naman nila kalahi. Ganun po yan. Pinoprotektahan nila ang karapatan ng isang tao kahit hindi naman nila kadugo. Okay? Samantala ang ating gobyerno, isang Pilipino, dating Pangulo, dito ang ginawa. Isinurrender, ipinagkalulo sa kamay ng banyaga. Nakakahiya po yan. Nakakahiya po yan. Parang insulto pa nga yan Insulto pa yan sa Pilipinas, sa ating sovereignty. Kasi nung pumayag ang gobyernong Marcos na makialam ang ICC dito, although ginagamit nila kasi dinaan sa Interpol palusot na lang yun. Palusot na lang yun. Yan po ay kahihiyan. Okay? At inuulit ko, ito po ang legacy ni Bongbong Marcos. Legacy niya na ipaubaya sa kamay ng banyaga, litisin ng ibang lahi, makialam ang ibang lahi sa ating kasarinlan. Yan po ay magiging legacy ni Bongbong Marcos. Opinion ko lamang po yan, opinion ko. Dahil sa ginawa niya. Diba? Pangit na legacy. Ito nga di ba nga tayo, nung panahon ni Tatay Digong, yung mga OFW na may mga kaso sa ibang bansa, yung bibitayin na sa ibang bansa, hahatulan na sa ibang bansa, ang ginawa noon ni Pangulong Duterte, siya po ay naglikom, nagambag-ambag tayo ang Pilipinas para sa blood money, para lang mailigtas ang buhay ng ating kapwa Pinoy. Tapos ito, ating gobyerno, pinagkalulo ang kapwa Pinoy, dating Pangulo, at ang masakit pa dyan, yung batas, pinilipit. Kaya nga itong Iglesia ni Cristo nagsalita kahapon. Ano sabi ng Iglesia ni Cristo? Ang gusto nila, sumunod tayo lahat sa batas. Huwag pilipitin ang batas, pabor sa inyo. Dahil yan ang pinagbumulan ng gulo. Tama naman sila. Nagbumulan ng paghati-hati ng mga Pilipino. Tama sila. Tama po dyan ang Iglesia ni Cristo.
Ito nga unfair nga dito, bakit kaninyo? Kung tayo mga ordinaryong tao, pag tayo po ay nagkasala sa batas, lumabag sa batas, tayo po ay kinakasuhan. Pinipersikut ng gobyerno. Kakasuhan, ikukulong. Hindi ba dapat ang number one sumunod sa batas, gobyerno? Pero ito sila, pinipilipit, twist nila yung batas, pabor sa kanila. O nakita nyo? Nung hearing sa Senado, anong nangyari? Anong nangyari sa Senado? Itong si Rimulya, pilit na gawing tama ang mali. Mabuti na lang, mayroon isang magaling na abogado doon na inimbita ng Senado, pinapaliwanag ang tamang proseso. Pero ito si Boyeng, DOJ Secretary, pilit na tinutwist ang batas. Ano klase ito? O, diba? Hindi maganda. Diba? Ang bansang Pilipinas po ay govern. Diba tayo po ay govern? Sinasabi nga, govern by law. Tapos ito, makita natin sa gobyerno. Tapos pagka ang mga ordinaryong tao pa nagkasala, akasuhan. Tapos ang gobyerno, number one na lawbreaker. Kaya nga sabi ko, may mukha pa ba kayong maipakita sa amin? Maiharap sa amin sa pinagagawa ninyo? Ang bira kayo.